Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron po tayong kukumentuhan dito po sa balita at nagpahayag po ng pagdismaya ang mga ilang po nating mga journalist sa pahayag po ng Pangulong Marcos na press freedom po ang sinasabi niya po sa kanyang administrasyon. Pakinggan po natin ang kanyang tinuran mga katambay at komentuhan po natin. Pero bago po yun, nagpapasalamat po muli si Kamanong sa nakagusto po ng ating maliit na channel, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Maraming salamat po. Umpisa na po natin mga katambay. Naglabas naman ng hinanakit ang ilang TV personality sa naging pahayag ni Marcos Jr. kaugnay sa press freedom at sa mga kritikal na media entities at journal sa kanyang administrasyon. Si MJ Mandihar sa report. Unlike many of my predecessors, I do not seek collaboration, for that implies a surrender of your independence. I am of the opinion that national interest is better served by a press that is critical, rather than a press that is cooperative. Galing na mismo sa bibig ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mas paborito sa mga media na kritikal sa kanyang administrasyon. Sinabi ito ng Pangulo sa harap ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP. Pabibigay din ni Marcos Jr. itataguyod rin ng kanyang administrasyon ang freedom of the press. The principal role of the press is not to applaud those who govern, but you hold us accountable without holding back and giving praise to those who deserve it and providing criticism for those who deserve that. Ngunit para sa mga dating host ng programang Laban Kasama ang Bayan sa SMNI, double standard ang pahayag na iyon ng Pangulo, lalo na't naging biktima ng pambubusal ang kanilang programa, pati na ang buong SMNI mula sa administrasyon. Kung totoo ka sa sinasabi mo ito, hindi pang declamation contest at pang oratorical contest. Ang illegal, mapang-abuso, Immoral. at bulastog na order at immoral na order ng National Tyrannical Commission or NTC na nagkakaroon ng independent suspension against SMNI with a valid legally issued franchise until 2044. Pinatawan ngayon ng indefinite suspension ng National Telecommunications Commission ang SMNI. Resulta ito sa panawagan ng Kamara na suspindihin ang network matapos tanungin si Speaker Martin Romualdez kung totoo bang umabot sa 1.8 billion pesos ang travel funds ng kanyang tanggapan sa 2023. Nakulong naman ng isang linggo sa Kamara sina Celis at kapwa program host nito na si former NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy sa kasagsagan ng SMNI franchise investigation. 50 taon na nakararaan, si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ang panauhin ng FOCAP. Itinatag ito para proteksyonan ang press freedom noong panahon ng martial law at ngayong taon, ang kanyang anak naman na si Marcos Jr. ang guest resource person. Alam mo, Eric, Attorney Glenn, no? Ginagaya kasi niya yung tatay niya, na pasista din. Naunang ginawa ay yung pagsupil no, sa press freedom. Oh. But unfortunately, he doesn't have the brains of his father. Yes, Yan ang malayo. at least with the old Marcos, no, there was IRRI, that sort of thing, diba? But with him, he's a watered down version of his father. No, he doesn't even come close to his father, and he has the bloody gall to play the playbook of his father. Noong 2022 elections, SMNI nangampanya ng libre kay Marcos Jr. gamit ang nationwide TV and radio coverage ng network. Nariyan din ang suporta ng social media avenues ng SMNI sa panahon na walang gustong mag-cover sa noy kandidato na si Marcos Jr. It is exactly diametrically opposite to what is actually happening on the ground. True. Oh, si Tita Lorraine, si Kuya Eric, at many other vloggers pinagkakaswan. Hindi talaga mawala-wala sa isipan ko nung panahon na nagkampanya Yes. si Marcos. Ayun. When no mainstream media was willing to cover him. At minumura siya. Minumura siya. Sino bang Yan mo mga katambay. Totoo po lahat ang sinabi po ng mga anchor po ng SMNI. Nandun po sila Dr. Badoy, Eric, at si Attorney, I think, Glenn Chong, na talagang wala pong gustong mag-cover po nung kampanyahan po sa Pangulong Marcos. Maliban lang po sa istasyon ng SMNI at binobroadcast po ng libre. Mga katambay, yun ang tinuran ng mga anchor. Pero sa kabila po nun, talagang nagipit po ang kanilang istasyon. Nasama po ron sa talagang sinasabi na, poprotektahan ng freedom of expression at freedom of speech, mga katambay. Nawala po yon sa SMNI.
yung kanilang freedom, yung kanilang pagiging media, di ba? Dahil sinasabing nabusalan daw po ang kanilang istasyon at yung mga sinasabi na mga anchor ay nakulong pa ng I think 1 week sa kamera, mga katambay. Dahil doon sa pagtatanong lang, di umano. Ayon dito sa mga anchor, pagtatanong lang di umano na totoo ba na ang inyong travel pan ay nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyon sa loob lang ng 2023. Doon na po nagkaproblema yung mga anchor sa pagtatanong. Kaya po, ayon po dito sa mga anchor ng SMNI, malayong-malayo po doon sa sinasabi po ngayon na binabasa po ng Pangulo yung kanyang speech at sinasabi po ng mga matatalinong tao at mga anchor sa SMNI na double standard po ang Pangulong Marcos. Iba yung kanyang sinasabi at iba yung kanyang ginagawa, mga katambay. yun po yun. Kaya medyo masakit po sa SMNI yun, mga katambay, lalo po sa mga anchor na nung kampanyahan, yung mga media na kasama ngayon na administrasyon na hindi siya kino-cover at minumura pa siya di umano nung kampanyahan at bahong-baho sa Ipledo Marcos di umano. Pero ngayon, puro yun po ang talagang nagtatanggol at kasama po ng Pangulong Marcos na ang malalaking media na hindi siya tinanggap ng kampanyahan. Yung tumanggap sa kanya at nag-broadcast ng libre, siya po ngayon nagka-problema, mga katambay. At sabi nga po ng iba at ng mga ito po sa istasyon ng SMNI, ganyan po tumanaw ng utang na loob ang tatak BBBM. BBBM, mga katambay. Ganyan po tumanaw ng utang na loob. At ganyan din po nangyayari sa mga Duterte, mga katambay, na talagang tapos na yung administrasyon ng dating Pangulo, kinakalkal pa rin ang kung ano-ano po kinakabit na issue sa mga Duterte dahil ang sinasabi po ng mga expert, ang mga nagsusuri dahil hindi magampanan at talagang hirap na hirap patakbuhin ng gobyerno lalo sa pagsolusyon ng kahirapan ng ating bayan, lalo ang kahirapan, nagmamahalang bilihin at kawalan ng may hirap na trabaho, mga tambay. Kaya tinutwist daw ang issue, dinadala na lang sa West Philippine Sea na matagal ng problema ng Pilipinas, ng bansa ang West Philippine Sea sa panahon pa nila Ramos, mga katambay, Ramos o baka Aquino o sa matandang Marcos Sr. hanggang sa ngayon po. Pero lahat po ng problema binabato po ngayon sa Duterte. Kaya ito po ang mabigat po ngayon, mga katambay, na yung pagsasalita po ng ating Pangulo, iba ron sa kanyang pinakikita po sa mga media natin, lalo po sa may favoritism na di umano ang ating pamahalaan ng media ngayon. Pagka medyo kumukontra ka sa agos ng administrasyon, nagkakaroon ka ng problema. Katulad ang istasyon ni Kibuloy na yung kaso niya na sinasabi ng mga dapat sa korte, pati yung istasyon niya nadamay, mga katambay. Iba ang kaso niya na personal, pero yung istasyon niya na wala namang nilabag na batas o korupsyon, hindi katulad ng ABS-CBN, napakaraming korupsyon na naungkat mismo ng Kamara na yung mga empleyado na itatagal na hindi nababayaran ng tama at nananatiling contractual at nakarating pa sa Korte Suprema at natalo ang ABS-CBN doon sa Korte Suprema at hindi nagbabayad ng tamang buwis, mga katambay, ang ABS-CBN di umano noong panahon ni Pangulong Duterte, natuklasan lahat. At pati yung pag-aari nilang lupa, di umano, hindi halos sa kanila, di umano, mga katambay. Pero itong Kibuloy sa mga mamahayag nila, talagang naranasan po ng mga anchor at ng istasyon ng SMNI ang sinasabi nilang di umanong panggigipit ng gobyerno, lalo na ang Kamara at naandyan pa ang Senado, mga ilang senador na binabatikos din po ang SMNI, lalo sa pangunguna di umano ni Risa Hontiveros na ngayon po ginagawa na rin pong terorista. Talagang si Kibuloy ay talagang parang public enemy number 1 na po ngayon, wanted. Ang gusto mangyari po ni Senadora Risa Hontiveros. Ganun po katindi na wala pang hearing
at wala pang, hindi pa napupunta sa korte yung talagang kaso. Pero sa Senadora Risa Ontiveros, judge ka na nahatulan ka na. Judgment na agad ang binigay, mga tambay. Kaya nakakalungkot lang po, mga tambay. Ang nangyayari po sa ating, dito sa ating mga mamahayag, mga TV station na katulad ng SMNI, di ba? Medyo nakakalungkot lang yung napakinabangan mo nang ikaw walang tumatangkilik sa iyo na istasyon at talagang lahat sila halos yung isang istasyon na nagtiyaga sa iyo para ibangon ang iyong kampanya at naligawan ng mga Duterte, Kaya bumangon na gusto ang pangalang Marcos dahil sa mga Duterte, lalo sa pagsama ni Sara Duterte, mga katambay. Kaya si Kamanong nagkakaroon po ng sympathy, di ba? Dahil sa nangyayari sa ganito pong yung freedom of expression natin, yung freedom natin nawawala, talagang mabigat po, di ba? Parang ibang-iba kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Dating Pangulong Duterte, saka ngayon. Ngayon po kasi, ang hirap pong solusyonan ang problema ng bayan. Ngayon po, napakarami pong issue na pag hindi kayang resolba, dadalhin po sa ibang issue. Hindi po katulad nung panahon ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte na tinututukan po ang problema ng bayan. Di ba? Kaya nga lagi po siyang may report sa atin. Gigang sa Mata, meron na siya dyan. Yung sa SMNI na parang nawala. Tapos, nung panahon, di ba, nagre-report po sa atin ng Pangulo every Monday, every week. Nagre-report po siya. Pero ang Pangulong Marcos, never pong nag-report sa mga Pilipino, mga katambay. Hindi po nagre-report ang Pangulong Marcos. Ibang-iba po ang kanyang pamamahala. Masyado pong sikreto ang pamamahala po ng Pangulong Marcos. Kaya ibang-iba. Yung dating Pangulo, talaga sinasabi niya kung ano nangyayari sa gobyerno at naalalaman natin kung ano ang mga ginagawa niyang plataforma at ikabubuti ng bansa. Pero ngayon po, talagang ang nagre-report po sa atin mga social media na puro paninira po ang report sa mga Duterte. Ganun po. At ganun din po ang media na wala pong laman ng balita kung hindi mga Duterte, Kibuloy, West Philippine Sea. Hindi na po tinatalakay ang kahirapan ng ating bansa at yung pagiging sinasabing freedom ng mga mamahayag natin. Yung expression nawawala na, di ba? Yung speech. Kaya kayo po, mga tambay, ano po ang masasabi nyo dito sa mga pahayag ng mga commentator o anchor ng SMNI at sa panggigipit sa kanilang istasyon at sa kanilang puno na si Apollo Kibuloy. Muli po, si Katambay Manong po, siyempre, nag-iiwan po na mahalin natin bansa, pero hindi sa giyera, mga katambay. Paipag-usap po na. At muli po, makakabangon tayo. Konting tiis lang po, makakabangon muli ang ating bansa. Paalam. Bye-bye.